Yan, maulan na morning po sa bawat isa. So, sabi ko nga in our prayer this morning dito sa gilid with our praise team, sabi ko, I consider the rain as the blessing to us by God. Though sabi ko, it may affect our brothers and sisters coming here, pero sabi ko, blessing ito kasi for the past months, I think, grabe yung init po, including in our offices. So, why don't we stand and let's start our worship? Medyo seryoso po tayo lahat. So, let's turn our tapos let's just say good morning to our neighbor, our brothers and sisters. Yan po. Yan. Once again, good morning, my brothers and sisters. Personally, I welcome you to our church this morning. There's some technical difficulties lang po, but it will not affect our worship, our praise this morning to our God. But first, allow me to read Isaiah 12, verses 4 to 5. It says here, "And on that day you will say, 'Give thanks to the Lord. Call in His name. Make known His deeds among the peoples. Make them remember that His name is exalted. Praise the Lord in song, for He has done glorious things. Let this be known throughout the earth.'" Amen. May the Lord bless us upon the reading of His word. And let's start our worship by singing this song forever. For our God is forever faithful and strong, and He is with us forever. Come on, let's put our hands together. Come on, let's sing this. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Come on, with a mighty hand, with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Oh, forever. I sing from the rising to the setting sun. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us,
His love endures for. Come on, sing. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures for. Come on, sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is great. Forever. Forever God is with us. Forever and ever. Forever you are faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Forever. Forever and ever. Forever. Forever. Father, you are faithful, God. And we give thanks to you, Father, for your goodness. It's the month of May, almost patapos na, God, yung month of May, but your faithfulness and your goodness still surprising us, Father. Maraming salamat po, Father, that even in the times, O God, na humihina po kami, O God, still, O God, ikaw po yung nagpapalakas, ang nagbibigay ng strength, Father. Lord, thank you, O God, for whatever storms and floods, O God, na dumating, ikaw po ay nariyo. Sing this. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. So find rest, my soul, in Christ alone. Know His power, know His power.
Father, you are our rest and our comfort. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Oh yes, you will. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Sing this. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and when it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless, King of endless world, no one could express how much you deserve. Oh, though I'm weak and poor, though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking
to my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and when it's all about you, it's all about you, Jesus. Yeah, it's all about you. It's all about you, Jesus. Yeah, it's all about you. Let's sing, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. For the things I made, and when it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Father, the song reminds us, God, na in our journey with you, Christ, it's not always we are on top, God, of our faith, of our love to you, Father. But Lord, the song reminds us, Father, that it's not really the song, oh God, that requires us, Father. It's not about singing. It's not about raising our hands. But it is about our hearts and our minds, Father, and all our strength and our lives, bringing honor to your name, seeking you every day, Father. And as also the song says, Father, I'm sorry, Lord, for the things that we made, Father. It is true, Father, that we are unfaithful sons and daughters of yours, Father. But Lord, you are faithful despite of our shortcomings, Father. You are faithful and you are good. We can testify that, Father, that you are a good God and good Father, Lord. Lord, you see us this morning, Father. There might be storms and floods, oh God, that we are facing right now, God. But Lord, thank you. Kasi Lord, you are still our God. It never changed, Father. The same God that our ancestors worship, Father, that David worship, that Abraham worship, the same God as we are worshiping today and tomorrow. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong itong ginather mo kami, Father, once again. Indeed, God, the lives of our brothers and sisters, oh God, already a testimony, Father, that you are good, that you are our God, that you are an unable God, Father. Lord, may you receive our worship this morning. May you receive our hearts. May we be able, O God, to feel your presence with worship and praise, Father. In the beautiful and glorious name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Let's give God a clap offering that He deserves. Amen. You may now be seated, my brothers and sisters.
Maulan na umaga po sa ating lahat. Good morning. Parang giniginaw ata. Parang naninibago sa tagal ng panahon na sobrang init. Pero praise the Lord dahil ngayon ay panahon na ng tag-ulan. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil po sa kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin. Then sa mga pagsubok na ating nararanasan everyday, pinaparanas ng Panginoon sa atin kung paano siya nagiging mabuti sa ating mga buhay. So alam ko po na appreciate po natin yung ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So lubos din po kami nagpapasalamat sa lahat po ng members ng NAGA na kung saan kayo po ay patuloy na nagsusuporta po para sa gawain. Hindi lang po dito sa NAGA, then kasama po kami doon sa Milaor. So hindi ko na po isa-isahin kung sino po yung mga nagbibigay ng kanilang extension ng kanilang tulong. But ang Panginoon po yung magsusukli sa lahat ng buhay na kung saan nagiging bahagi ng gawain ng Panginoon. So this time po, bago po tayo makinig ng salita ng Panginoon, let us bow down our head. Manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na sadyang pong napakabuti niyong Panginoon sa bawat isa po sa amin. Yung Panginoon namin na nagligtas sa amin noon na mga henerasyon hanggang ngayon, nagiging faithful ka pa rin sa aming mga buhay hanggang ngayon. Hanggang sa mga henerasyon ngayon, nagiging faithful po kayo. At hindi niyo po kami pinapabayaan. At still, yung inyong kabutihan ay palagi po naming nararanasan sa aming mga buhay. Lord, bago po kami makinig ng iyong mga salita, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, kaalaman, para po aming malaman kung ano po yung inyong gustong ipaabot sa bawat isa po sa amin ngayong umagang ito. Open niyo po yung aming heart, yung aming mga isipan para, Lord, malaman namin kung ano po yung reality ng inyong mga salita. Lord, ikaw yun na po yung bahala sa bawat isa po sa amin ngayong umagang ito. In Jesus' name I pray. Amen. In Matthew chapter 4, verse 1 and 4, it speak of temptation of Jesus. Pagkatapos ni Jesus na mag-fasting ng 40 days and 40 nights, he was hungry. Dito sinamantala ni Satan ang malaking opportunity sa pag-tempt kay Jesus sa pamamagitan ng pagkain. Sabi ni Satan, if you are the Son of God, command that the stones become bread. Here we read the powerful of response of Jesus. He said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Based on Jesus' temptation, it is an example for us that we must also live the word of God. So, ang tema po ng ating mensahe ngayong umagang ito, living according to God's words. Living according to God's word. So, now let us examine what it means living according to God's word. Una po, living by God's words means to humble yourselves. Deuteronomy chapter 8 verse 3, ano po ba yung sabi? Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala, nining inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. The whole 8th chapter of Deuteronomy is about Moses instructing the nation of Israel to remember the eternal their God. Man does not live by bread alone. It is direct quotation by Jesus to respond the devil's temptation. Ang tinapay po, hindi guarantee sa buhay na walang hanggan. Pero ang pagtitiwala at pagsunod sa salita ng Diyos, ito ang totoong makakapagbigay
ng buhay na walang hanggan. Ang pagdala ni Moises sa mga taga-Israel sa wilderness, isa itong paraan ng Diyos para sa pagdisiplina ng Diyos para sa kanila. Para maturuan sila ng tamang pag-uugali habang nasa wilderness sila. Para mai-apply nila sa kanilang mga sarili ang pagiging mapagpakumbaba sa kanilang mga sarili. At ituon nila ang kanilang sarili sa pagtitiwala at pananalig sa Panginoon. Sa time po ni Moises, ang mga taga-Israel, wala po sa kanila ang pagpakumbaba sa pamagitan ng pag-alay nila ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Tayo na mga anak ng Diyos, mga kapatid, walain din natin ang pagiging reklamador pagdating ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Yung ating mga pride, yung ating ugaling mapagmataas, kagaya ng mga taga-Israel, binigyan sila ng pagsubok ng Diyos dahil para malaman nila kung paano magtiwala sa kayang gawin ng Diyos sa kanila. Tayo din na kanyang mga anak, pinaparanas din sa atin minsan yung matitinding pagsubok para may apply din natin sa ating mga sarili yung kanyang mga salita para sa ganun magiging mahigpit lalo yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kasi minsan, kumpiyansa tayo minsan sa ating mga sarili. Kumbaga, wala na yung humbleness, wala na yung pagiging makumbaba sa sarili. Like na mga buhay ng mga taga-Israel. Kumbaga, pina-experience na ng Panginoon sa kanila yung mga blessing. Pero, parang nakukulangan pa rin sila. Parang nawawalan pa rin sila ng pagtitiwala sa Panginoon. So mga kapatid, gawin po nating ugali ang pagiging mapakumbaba sa ating mga sarili. So pangalawa, living by God's words means to follow His commandments. Deuteronomy chapter 8 verse 6. Ito po yung pagkakasabi. Kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Living by God's words means to follow His commandments. So, ang pagsunod sa Diyos, mga kapatid, hindi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. It is not enough. Kinakailangan na ating patunayan yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Di ba minsan sinasabi natin na naniniwala tayo na may Diyos, pero hindi naman tayo nagsisimba. So meaning yung ating faith kay Lord nagiging useless dahil hindi naman natin ginagawa yung mga utos ng Diyos na gawin yung kanyang kalooban. Kung totoo mga kapatid, kung totoo kang merong pananampalataya, sumusunod sa Diyos, sa kanyang mga utos, dapat makikita na merong pagbabago sa iyong buhay. May pagbabago sa iyong pag-iisip, sa iyong pananalita, may pagbabago sa iyong mga ginagawa, at ito ang nagpapatunay na ikaw ay totoong followers ng Panginoon. Dahil nakikita na mayroong pagbabago sa ating mga buhay. Ang tanong po ba sa atin ngayong umagang ito, sinusunod ba natin ang command ng Panginoon? Mayroon na bang pagbabago sa ating mga buhay? Marami na pong pastor siguro ang nakatayo po dito sa harapan. Siguro po, enough na po sana yung mga salita ng Panginoon na kanilang ginamit para mayroong pagbabago sa ating mga buhay. Kung ano ba yung mga dapat nating i-apply sa salita ng Diyos, kailangan po nating i-apply sa ating mga buhay. Hindi sa kung ano lang po yung ating narinig, then lalabas tayo sa church na hindi po natin alam, hindi natin na-apply yung application sa ating mga buhay. Kung totoo po tayong nagsusunod sa salita ng Diyos, kailangan makikita na mayroon pong pagbabago sa ating mga buhay. Ang tanong, sa tagal na po ba natin na nagsiserve sa Panginoon, mayroon na po bang pagbabago sa ating mga buhay? Sinusunod ba natin yung command ni Lord? Sinusunod ba natin yung gusto ni Lord sa ating mga buhay? So mga kapatid, ulitin ko yung sinabi ko kanina, ang pagsusunod sa Diyos,
Hindi lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, it is not enough. So, ang sabi ng James chapter 2 verse 18, ano ba ang sabi? Ngunit, may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba mabuti iyan? Ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal, nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Useless mga kapatid na nandito tayo sa loob ng church, naniniwala sa ating Panginoon, pero hindi naman sumusunod sa kanyang kagustuhan. Mga kapatid, sana po, hindi lang po tayo uupo sa ating upuan. Sana po, uupo po tayo sa ating mga upuan na mayroon pong nalalaman pag uwi po natin sa ating mga bahay. Sana po kung ano po yung ating naririnig every Sunday, sana po ating i-apply sa ating mga buhay. So tayong mga sumusunod kay Kristo, kung totoo tayong sumusunod at naniniwala o namuhay sa kanyang mga salita at naniniwala sa Diyos, kinakailangan na makita sa ating mga buhay ang totoong pagbabago. Pangatlo po at panghuli, living by God's words means to recognize that God is our ultimate provider. So minsan naniniwala tayo at namumuhay tayo sa salita ng Panginoon, pero minsan parang wala po tayong tiwala sa Panginoon. Kasi minsan pag nauubusan tayo, parang sinasabi natin, saan na ba yung Lord yung provision mo, Lord? Saan na ba, Lord? Kaya mo bang ibigay? Minsan nagda-doubt tayo sa kayang gawin ng Panginoon. So, ito po yung pagkakasabi ng Mateo chapter 6 verse 25. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa inyong susuotin sa katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Si Jesus said that man shall not live by bread alone. Kaya nagbigay siya ng instruction sa mga tao at sa kanyang mga disipulo na hindi mabahala sa buhay kung ano ang kakainin, iinumin o ano ang susuotin. At patuloy siyang nagsalita sa pamamagitan ng isang tanong na ang buhay higit pa sa pagkain at ang katawan higit pa kaysa sa damit. Kumbaga, pinipilit ni Jesus na ipaintindi sa mga tao at sa kanyang mga disipulo na hindi talaga mabahala sa mga pangangailangan sa buhay dahil kaya ng Diyos ibigay kung ano ang nararapat para sa atin. Ano po ba ang rason kung bakit nababahala ang tao sa buhay? Isa sa mga rason kung bakit nababahala ang tao sa buhay kasi natatakot tayong maubusan. Kung sa pagsunod na sa Diyos ang ating pinag-uusapan ng tao natatakot na baka mawalan ng trabaho. Baka pagdating ng linggo, baka hindi makasama ang mga barkada. O higit sa lahat, kung mag-a-attend ako ng Sunday worship, baka mamimiss ko yung happenings kasama yung aking mga friends or mga katrabaho. O di kaya, a-absent na lang muna ako sa Sunday worship kasi sayang yung ka-meet up ko na client. Extra income din yun. O di kaya, baka kung susundin ko yung kagustuhan ni Lord, hindi ko magagawa yung sarili kong kagustuhan. Di ba minsan ganyan po tayo? Ginagawa po nating alibay or gumagawa tayo ng alibay para hindi tayo maka-attend ng Sunday worship. Pero mga kapatid, kung meron tayong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos at kung ipinagkakatiwala mo sa Kanya ang lahat mong mga pangangailangan sa buhay, kaya niyang i-provide ang lahat nating mga pangangailangan. Naguhuri lang yung tao kasi natatakot tayong mauubusan ng ating pangangailangan. Ano po ba yung sabi ng Mateo 6:33?
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added to you. Kaya mga kapatid, unahin natin yung hanapin ang karyaan ng Diyos. Hindi ko ibig sabihin na hindi na po tayo magtatrabaho. Pero ang point po ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa lahat ng ating priorities sa buhay, dapat hindi po natin kakalimutan yung ating Diyos. Kahit gaano po tayo ka-busy, dahil po sa hanap buhay, dahil po sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Pero mga kapatid, di po natin kakalimutan na sa lahat po ng ating priority, dapat po hindi natin makakalimutan ang ating Diyos. Amen po ba? Seryoso po kaya kasi tayo. So mga kapatid, yun po yung gustong iparating ng Diyos. God knows kung magpapatuloy tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, ibibigay niya po yung mga espiritual na mga pagkain na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Kaya niyang ibigay yung provision ng ating pangangailangan sa ating mga pagkain, sa ating financial, sa pagkain natin sa araw-araw. Then, pangalawa, yung espiritual na pagkain, yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang challenge para sa atin ngayong umagang ito, kung gusto nating mamuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sana makikita sa ating buhay ang pagpapakumbaba at ating susundin ang kanyang mga utos at ating kilalanin na ang Diyos ay provider at kaya niyang ibigay ang mga bagay na ating kinakailangan. God bless at magandang umaga po sa ating lahat. So good morning po sa lahat. Sa ating tithes and offering, buksan po natin ang ating Biblia sa kanyang salita. Sinabi dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not abundantly and not under compulsion. For God loves a cheerful giver. So as we all know po that giving is our utmost kind of, dito nakikita kung how much this kind of giving is a reflection of our priorities. So, how much do we give priority to the kingdom of God? So, yan po ang ating ngayong sa umagang ito, and as a challenge po sa atin, again, it's a reminder na it's not the amount that measures. Hindi po yan sa gaano kalaki or gaano kaliit, kundi yan kabasilakan ng iyong puso na nag-overflow para ibigay sa Panginoon. Again, when we give, we are not losers when we choose to bless the name of the Lord. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, maraming salamat po. Lord, thank you because you are the source of our life. You are source of everything that we have. And this time po, Panginoon, may you continue to move and touch our hearts. May you seek our hearts and enable each one to pour out the blessings just as how you have given this to us. Lord, we give you all praises and honor in Jesus' name. Amen. Hello, good morning po sa atin lahat. And for our announcement po is, meron na po tayong channel sa YouTube or YouTube. So, please subscribe po sa ating channel, and kung gusto niyo pong i-review yung mga na-tackle ng mga pastors natin, punta na lang po kayo sa YouTube or meron din sa Facebook. And pwede din nyo po yan i-share sa mga kakilala ninyo. And please support this channel po para
mas marami pa tayong mahikayat na ibang tao. And sa NAYC is malapit na po siya. 29 days na lang sa June 24 to 27. So let us pray po sa mga sino yung inassign ni Lord para makapunta doon, and yun, provision, protection, and wisdom din. So, yan, let's pray for them po. Tapos, yan, sa mga regular announcement, yung outreach ministry, patuloy pa din po nangyayari, ginagawa. And, yan. Tapos sa prayer meeting, patuloy pa din po. And Sunday worship, always remember 9:30 ang start. And yan, konting ano lang po, konting warm up lang, or lighten up, I mean. Ngayon po ay next week is June na. So, kita-kits po tayo sa next Sunday. And meron lang pong gustong iwan sa inyo. Meron pa akong nalaman dito, tinatawag siyang romanticize your life. And ang romanticize your life is about siya sa susulat ka or susulat ka kung ano yung mga gusto mong gawin sa life mo. Like, example, sa akin, gusto ko palaging nagko-coffee, and ang isa sa mga paborito ko is gumigising ako ng 4 or 5 a.m. Then, yun, gigising ako ng 4 or 5 a.m., titimpla ng coffee, tas uupo ako sa desk ko and naghihintay ko yung sky na mag-dawn, yung makita yung mag-sunrise, I mean. And while naghahalat ako, while naghihintay ako, and dun ako meditate, dun ako kinakausap si God sa mga life, about sa mga question. And isa din yun sa mga reason kung bakit patuloy pa din ako nag-serve kay God kahit mga mahirap, kahit may mga nahihirapan ako, kahit minsan happy ako. And isa yun sa mga reason binabalikan ko kung bakit ako nag-serve kay Christ. And yan lang po. And happy Sunday po sa atin lahat. Yan. Good morning po again. Good morning. Napaka-nonchalant po tayo lahat. Siguro yung weather natin naapektuhan tayo. Pero sabi ko nga, kaya naka-sweater po ako kasi sabi ko, matagal na tong amoy cabinet na po yung sweater ko. So gagamitin ko to. So yeah, let's stand po and let's close this. And I'd like to encourage everyone po na after the service, kasi medyo maaga pa po, let's take this time to have our fellowship siguro. So, wag muna po tayong uuwi. Kasi it's all 10:19 pa lang po. So, let's stand up and let's close this worship with this song, Still. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power, know
in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are Sing once again, find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Sing it from our hearts. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Oh yes, you will. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Let us pray po. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil hindi po aksidente kung bakit nandito po kami. Dinala niyo po kami dito para, Lord, i-worship ang iyong pangalan, para papurihan ang iyong pangalan. Lord, ngayong umagang ito, kayo po yung magpapala sa bawat isa na nandito po. Maraming salamat, Lord, sa kakatapos lang namin na worship na kayo po yung nag-guide, nagsama. Nakompleto po namin yung araw ngayon na sambahin ka at i-worship yung iyong buhay na pangalan. Lord, ngayong umagang ito, guide niyo po yung bawat isa. Yung aming week, kayo po yung palagi na magagabay at samahan niyo po kami, Lord, sa araw-araw namin. Sa aming mga trabaho, sa lahat, Lord, ng ginagawa ng mga members ng NAGA. Kayo po yung mag-iingat, palagi po kayong gagabay at mag-iingat, Lord, sa bawat buhay ng mga members ng simbahang ito. Lord, sana po yung mga salita hindi po namin kakalimutan. Kahit simpleng mensahe lang yung
nagbigay ng challenge sa amin. Sana po, in the simple way, meron po kaming natutunan sa iyong mga salita. Bless you po yung bawat isa sa amin ngayong umagang ito. In Jesus' name I pray. Amen. Yan. So again, happy Sunday po everyone. And we have our coffee fellowship right after the service po. So yan, let's take this time, this moment to have our fellowship.